everyone, this is Lysel and welcome to my first vlog. So, isi-share ko lang po yung experience ko dito sa dalawang formula na ito na natry ko po ipadede sa baby ko. Since hindi po ako breastfeeding kasi nga hindi po enough yung milk supply ko para ipadede kay baby. Lalo na yung first day, wala pa talagang lumalabas. Pero pinigit ko pa rin hanggang second days. Hanggang sa lumabas kami ng ospital, umuwi kami sa bahay. As in, wala talaga. So, pina-formula ko na lang siya ng bola. Pero nag-try din po akong minom ng sabaw ng malunggay, pero isang araw lang ata, 2 weeks, hininto ko na kasi pinig ko hindi effective. Pero, hindi po, mali po yun, dapat pinush ko. I-push mo mami, lalo na pag first time mom ka, i-push mo mag-breastfeeding, kasi sobrang hirap po pag nag-formula si baby. Siguro, hindi po enough yung 1 day to 2 days na uminom ng sabaw ng malunggay. Dapat buntis ka pa lang uminom ka na ng sabaw ng malunggay, or pagkalabas ni baby, pinush mo ng 1 week, and then hanggang 1 month, hanggang 2 months, support lang para dumami-dumami yung breastfeeding mo. Kasi kulang lang ako sa tiyaga, and then ito yung mga anak kasi sa akin. Hindi din nila nagawa. Siyempre, pagkapapanganak mo lang, hindi ka lang makakakits, diba? So, yun. Nag-formula agad si baby. Na 3 days pa lang niya, nag-formula na siya, Bona, and then Bona meal, and then Bona feed. So, share ko lang po yung mga na-experience ko dito sa formula na ito, and then sa isa pa. So, nung mga panahon na nag-Bona meal, Bona feed siya, napansin ko na sakitin si baby. Pero, hindi ko po nila lahat kasi yung iba hilang naman po nila. Lalo yung, kaya ko sabi na kasi ang dami nag-Bona na baby, nakapit bahay namin. Manulusog naman yung baby nila, hilang nila, hanggang sa lumaki sila, hindi sila sakitin. Ito yung iba, kaya nag-advise sila sa akin, i-Bona mo yan, mura na, masustansya din. Totoo din naman, nakita ko sa nila. Pero kasi nung si baby ko na yung pinatry ko, which is, hilang din naman niya kasi hanggang 1 to 3 years old, Bona meal, Bona feed siya eh. Ang problema lang kasi napansin ko na sakitin siya, halos buwan-buwan siya nagkakasakit. Lagi siya may ubo, sipon, hindi naman kaya diarrhea. Buwan-buwan ko siya pinapa-check up kasi nilalagnat siya, then pneumonia na pala or bronchitis. Antibiotic, buwan-buwan. Siyempre, nag-worry din ako kasi buwan-buwan antibiotic. Diba, sobrang, parang mag-alala ka rin kasi antibiotic buwan-buwan. Pero wala akong choice kasi kailangan ng antibiotic. Kasi kung hindi ko naman siya antibiotic, hindi siya gagaling. And then, yung reseta naman ng doktor. And then, pag sinireseta ng doktor, which is, tinanong ko rin naman, Dok, hindi ba masama yun? Kasi buwan-buwan siya nagkakasakit. Sabi ng doktor, every year talaga ang bata, sa isang taon, 6 times pwede mag-antibiotic to 7 times. Nag-antibiotic talaga, lalo na pag sakitin si baby, which is, kirod yung baby ko. Kasi mahina daw yung baga ng baby ko, mahina immune system niya. So, lapitin talaga siya ng sakit. And then, may nag-advise sa amin na palitan namin yung formula. Doktor yung nag-advise. Kasi, taka siya, ba't sobrang baba ng, ng baby mo, mahina na nga immune system niya, and then, hindi pa enough yung nutrients nung pinapadede mo sa kanya. So, sabi niya, Enpagro ko daw siya, taasan ko or ibang brand. Pero Enpagro kasi yung nireseta sa kanya. So, yung po yung tinry ko na formula. And Enpagro po namin siya. And then, ayun, okay naman na. Hindi na siya gano'n kasakitin. Hindi katulad nung before. Ayun, nagkakasakit pa rin po siya. Pero sa bahay na lang, hindi ko na siya pinupunta sa ospital. Antibiotic. Ako na lang po, Brizu, hindi na siya nag-antibiotic. Brizu na lang po, and then Meptin. Pag sipon naman po, Cetirizine. So, napansin ko lang po, nung tinaasan ko yung nutrients ni baby, hindi na siya gano'n kasakitin. Medyo nadagdagan na yung support ng nutrients na lumalaban sa virus or whatever na kaya mabilis magkasakit si baby. And then, sinabayan ko din po ng vitamins niya ng BWC. May pang BWC po, 2 to 3 years old ata. Pwede na po sa 1 year old yung mga garong vitamins. So, yun, share ko lang po yung experience ko dito sa dalawang formula na ito. So, pero hindi ko pa nila lahat. Kasi sabi ko nga, hindi ko pa nila lahat na mag-Enpagro o magmataas ng nutrients ng formula. Kasi sabi ko nga, may mga baby naman na malalakas ang immune system. Katulad ng mga nakilala kong mami na yung mga baby nila is yun yung ginagamit nila formula, yung Bona meal, Bona Kid, Anido, Lactum, and then Nestogen. Hiyang ng mga baby nila. Siguro hiyangan lang talaga. And then, depende rin sa baby kung
sabi ko ako malakas yung immune system ni baby or mahina. Pero yung baby ko po kasi is mahina ang kanyang immune system. So, kailangan po niya ng mas mataas na nutrients ng formula. So, advice ko lang po sa mga mami na pag yung anak nyo po is, tingin nyo lang naman po is laging nagkakasakit and then hindi enough yung formula niya, taasan nyo po yung nutrients ng formula niya, which is andan yung Enfagrow. Hindi lang naman po Enfagrow, meron din pong NAN, Similac, Promil, and then, ano pa ba? S26, yan po. Try po natin, mami, and then pag napansin nyo, hindi na siya ganun kasakitin, katulad ng dati. O, diba? Wow. Pero syempre, wala pa rin tatalo sa breastfeeding. Kasi andun po lahat ng nutrients. Kompleto po yan na kailangan ni baby. Syempre, ito pong vlog na to para lang po sa mga gumagamit ng formula para kay baby. So, yun lang po. Sinare ko lang po yung experience ko dito sa dalawang formula na ito. Depende po kung hiyang ni baby and kung mahina immune system ni baby and kapag malakas. So, isi-share ko rin po yung about sa mga herbal. Kasi na-try ko rin po mag-herbal. Sabi ko nga, buwan-buwan nagkakasakit yung baby ko. So, hinerbal ko rin po siya pang support. So, and then pang pagaling na ng ubo. Sinare ko rin po yun. Ginawa ko rin po yun. So, isi-share ko po yung experience ko sa mga herbal. And then, yung about naman sa diarrhea niya, nagka-diarrhea din po siya ng malala. I-share ko rin po yung experience ko sa pagda-diarrhea niya, bakit dumaan sa admission, kasi dehydrate na pala, mga ganun. So, kasi nga first time din ako, so hindi ako ganun ka-expert. So, i-share ko na lang po para sa mga first time mom din dyan. At least meron po kayong konting idea lang naman. I-share ko lang po experience ko. Wala po kung sinasabi na yun po ang gagawin and then hindi ko rin po nilalakas. So, sinare ko lang po yung mga na-experience ko sa baby ko. So, pa-follow na lang po ng FB page ko and then pa-like and share and then pag sa YouTube naman po, pa-subscribe na lang po. Thank you so much po.